Welcome to Donmar TV News Channel. Binagyan din ng Malacanang na hindi dapat maliitin ang kandidatura ni Senador Bato de la Rosa bilang presidente sa susunod na eleksyon. Sinabi ni Secretary Harry Roque, ang spokesperson ni Pangulong Duterte, maliban sa pagiging mismong kandidato ni Pangulong Duterte, si Senador Bato de la Rosa ay siya ring standard bearer ng PDP Laban o yung tinatawag na ruling party. Ayon kay Secretary Roque, dahil dito ay mayroong hawak na malawak na makinarya sa buong bansa itong si De La Rosa, at maliban pa dyan, siyempre, yung endorsement power ni Pangulong Duterte na ngayon ay natili ang mataas na satisfaction rating, gayon din yung kanyang popularidad. At kasabay nito, huwag daw mag-alala yung publiko dahil hindi raw magamit yung public funds o pondo ng gobyerno ng publiko sa kampanya ni Senador Bato de la Rosa bilang kandidato ng pagkapresidente ng administrasyon. Kung bakit, na ito ang bahagi ng pagpaliwanag pa ni Secretary Harry Roque. Not been an administration candidate, he would have finished fourth. So imagine all the governors, mayors, being thankful for the projects that they had supporting the administration candidate. Whether or not he's popular, the fact that the number one, there is a pandemic now, which makes command votes even more important for the success of a candidate, you cannot discount that even if Senator Bato is now lagging in the polls, that he will find himself number one soon. Public funds are prohibited to be spent. What are the guarantees? Number one, it's the law. Number two, COMELEC will enforce this prohibition. And that is why at the start of election periods, even public infrastructure projects stop, because you can't implement public projects in a way that would benefit incumbent officials responsible for the projects. Ang bahagi ng pahayag nga ni Secretary Harry Roque, naniniwala na bagamat kulelat daw sa ngayon sa mga survey, ay hindi raw malayo o malabo na habol itong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Itong si Secretary Roque naman sa kabilang banda ay iba ang kanyang gusto na maging kandidato sa pagkapangulo. Ito ay si Mayor Sara Duterte Carpio, na ngayon nga ay hindi interesado at mas minabuti na tumakbo na lamang muli for re-election bilang Davao City Mayor. At pag-uusapan naman natin ang walang katapusang in aid of re-election ni Senator Gordon. Ano ba naman yan, Senator Gordon? Gusto mo bang Gusto mo bang daigin ng probinsyano na walang katapusan? Ano bang gusto mong mangyari? Walang katapusan ng hearing? Yan o at ang pinaka mahabang hearing sa kasaysayan ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Sa totoo lang, yan o at ang pinakamahaba. Ano ba ginagawa mo? Di ba sa totoo naman? Ito walang biro Paulit-ulit na sinabing walang overprice na i-deliver. Ulitin natin, walang overprice na i-deliver. Kumpleto. Wala. Walang nawalang pera. Ano pa pinag-uusapan dyan? Hindi, sa totoo lang hindi ko maintindihan. Ano ba pinag-uusapan? Ano ba gusto nyo mangyari? Tuntukan na lang kaya. Hindi ko talaga mag-gets Wala naman. Paulit-ulit na sinabi. Alam mo kung anong ito kasi, ganito nagsimula naman yung issue na yan dahil doon sa report ng COA na kulang-kulang daw yung dokumento. Okay. So, ang pinaka-basic yung report ng COA. Then let's go back to COA. Tinanong ang COA ng ilang beses ng Kamara. Sinabi paulit-ulit ng COA, walang overprice, walang ninakaw, walang napunta sa korupsyon. Yun na nga pala na-conclude na Kasi yun naman ang pinagsimulan ng report ano ba? Ano bang meron? Bakit hindi nyo tigilan yan? Hindi kasi ganito kasi ganito. Roy Banares, maraming salamat. Kung ganun pala naman, bakit hindi nyo na i-demanda? Kaya tuloy sinagot tingkay ni Pangulong Duterte
Manggagamit pa kayo ng mga doktor? Ang kapal ng mukha ninyo, talagang ginamit nyo pa yung mga doktor ha. Nagtawag pa kayo ng doktor. Ano sabi ni Pangulong Duterte? O di maganda. O kayo mga doktor na daldal kayo ng daldal dyan, demanda nyo! Anak kayo ng mga... Yung totoo, di ba? Hindi yung puro kayo satsa. Magdemanda na kayo. Tagal eh. Puro kayo ang tawag dito, puro kayo pa-epal sa TV. Gusto nyo ng media. Parang kulang na kulang kayo sa pansin. Bakit hindi na lang kayo magdemanda nang tapos na usapan? Hindi ko maintindihan, yun naman ang tamang paraan. Magdemanda. Yun ang tamang paraan. Ano ba gusto nyo? Publicity? Bakit? Anong meron? Takbo kayong party list? Diba? Oh, ito pakinggan ninyo. Pakinggan. Meron pa sinasabi nung si Gordon na grand conspiracy issue ha. Ang daming alam nito. Gordon. Ganito lang yan, Gordon. Makinig ka na mabuti, Gordon. Gordon! Ayusin mo yung luto mo. Ay, ba pala yung siram si Gordon. Ba pala yung chef pala yung. Chef pala yung chef. Hoy, Gordon! Panoorin mo itong ano mo, ha? Posibleng makasuhan ng mga dawit sa sinasabing sabuatan ng Pharmally at ilang opisyal ng gobyerno tungkol sa overpriced medical supplies. Pero giit ng palasyo, walang kinalaman dyan ang Pangulo. Nasa front ng balitang yan si Mean Los Baños. Tinawag na grand conspiracy ni Senator Richard Gordon. Alam mo, papracticing ko talaga ito sa buhay ko, ha? Papracticing ko talaga ito sa buhay, guys. Para mas mukhang magaling mag-Ingles. Hindi totoo, pagka malinaw ang Ingles mo, ibig sabihin masyado kang Pinoy. You know, kailangan nyo. Para ka napoposes. Ito mo siya magsalita. Ang bilyon-bilyong pisong transaksyon ng... Ulitin natin kung paano siya magsalita. Tinan niya. Sa front ng balitang yan si Mean Los Baños. Tinawag na grand conspiracy ni Senator Richard Gordon ang bilyon-bilyong pisong transaksyon ng gobyerno sa Pharmally. At ang sentro raw nito, walang iba kundi si Pangulong Duterte. It is clear and categorical to us that this grand conspiracy could never have happened without the imprimatur of the executive. Ann Caes, maraming salamat. Alam mo, Gordon, may suggestion ako sa'yo. Ito walang biro ito, hindi ako nagbibiro. Oo, ito, kasama ito sa public speaking. Nakakabaraho talaga yung double chin, kaya minsan hirap po kayo magsalita. Hindi ako nagbibiro, hindi ako nanlalait ha, baka sabihin nyo nanlalait ako. Minsan talaga, pag double chin ka na, subukan mo, kung meron kang dito, kasi nga, double chin, bumabara na sa pagbuka ng bibig mo. Hindi kasamang palala ito. Seryoso ito. Kasi dati malaki talaga din yung ganito ko. May double chin. Kaya magsalita ako. Nung medyo nangayayat na ako, medyo lang naman. So medyo may space na siya para bumuka-buka. May space na. Subukan mo, Gordon. Sa report ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa Pharmally, idiniin din ni Gordon ang dating economic advisor ni Duterte na si Michael Yang. Dapat daw makasuhan si Yang dahil sa umunoy pagpondo nito sa Pharmally. Nasa 625,000 pesos lang ang kapital ng kumpanya nang tanggapin nito ang 11.5 billion pesos na kontrata para sa COVID-19 supplies ng gobyerno. Sangkot din daw sa sabuatan ang mga opisyal ng Pharmally at mga dating budget procurement officers ayon kay Gordon. Na-discover po natin inuna ang kumita at nakakuha ng komisyon at kickback instead of coming up with the right way to quell the pandemic. Nasisikmura pa nilang magsinungaling sa ating bayan. Pero ang palasyo agad pumalag. So malinaw po yan. So kung wala pong paglabag sa batas at walang overprice, bakit magkakaroon ng grand conspiracy? Usaping kutsero po ng isang taong politika. Usaping kutsero ka pala eh. Hindi ka naman pala senador eh. Kutsero ka pala eh. Wala ka pala eh.
Sa Talk to the People kagabi, may bagong tirada ang Pangulo laban kay Gordon. Nagbanta si Duterte na dadalhin niya sa ombudsman si Gordon kung hindi niya isasauli ang mahigit 80 milyong pisong binulsa umano ng senador noong chairman siya ng Subic Bay Metropolitan Authority. Hoy, Gordon ha? Gusto mo ma-ombudsman? Hindi, alam mo, ito seryoso ako ha. Mr. President, ako, simple lang naman eh. Magandang idemanda. Alam nyo kung bakit? Para makita at maintindihan ng mga politiko na tulad nito ni Gordon, sa husgado ang takbo pag meron kang nakikitang katiwalian. Hindi sa media, hindi sa public opinion. Kung hindi, doon sa tamang forum. Ano yon? Husgado. O kundi, dahil nga siya senador, sa ombudsman, di ba? So yun yung tamang forum sa mga tiwaling opisyal. Yung ombudsman. Kasi ngayon, sa totoo lang, yung mga binabanggit, okay? Itong mga binabanggit ni Gordon na di umano daw, nagkasala. Hindi naman ang mga opisyal ito. Pati yung si Christopher Lau at saka yung dating presidential advisor, hindi na ito mga opisyal. Sa totoo lang, mas madali nga silang idemanda ngayon kasi private citizen na sila. Kahit saan mo gustong isipin mo, isang senador, dinimanda ang isang private citizen, ganyan-ganyan. Diba? Di sana. Kaya lang, ang problema, wala ho kasing ebidensya. Diba? Wala ho kasi, yun ang problema. Wala hong, hindi ho magiging matibay sa korte itong mga pinagsasabi ni Gordon. You have not even taken steps to deliver the 86 million. And so I think we will have to see if we can call on the ombudsman to step in because matagal itong utang na ito. Grabe, 86 million. Pakikwenta nga, Diego Latigo. 86 million, divided by 890,000. Kasi yun ho ang presyo ng 890,000 ang presyo ng Ducati Monster 2021 edition. Ang tambucho niya is 160,000. Total of sabihin na natin 1 million. Simple na lang. 86 million divided by 1 million. 86 na Ducati Monster yan. Final and executory na. Inaasahan ni Gordon na dadami pa ang bilang ng mga posibleng makasuhan oras na matapos ng komite ang kanilang investigasyon sa Farmally. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ayan. Okay. Ito naman, may hamon naman si Pangulong Duterte. Ito, pakinggan ninyo kasi merong mga nagbabanta daw na haharangin ng ang budget, okay, ng executive. Ito ang hinamon niya. Hinamon ni Pangulong Duterte ang Senado na kaltasan ang budget ng mga ahensya ng gobyerno at gawin pang zero ang budget ng Office of the President. Sa gitna ito ng patuloy na bangayan ng Pangulo at Senado dahil sa isinasagawang investigasyon tungkol sa overpriced umanong mga medical supplies na binili ng gobyerno. Sabi ni Senate President Tito Soto, wala raw ganitong pakay ang Senado na naunang nag-aproba sa budget ng Office of the President. Nakatutok si Ivan Mayrina. To keep you updated. May panibago na namang yugto ang banggaan ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng Senado dahil sa nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y maanumalyang Farmally deal. Hinamon ng Pangulo ang mga senador na may kapangyarihang mag-aproba ng budget ng pamahalaan. You threaten the budget of different agencies of the executive because the officials refuse to attend to your hearings. Ito yung mga pang-abuso talaga itong masabi ko sa gobyerno pag demokrasya. Subukan mo. Reduce it by 1/3. I challenge you. Huwag kang magtakot. Gawin mo. O zero yung budget mo ang Office of the President. Sige nga. Gawin mo daw.
Bakit? Aabot ba yung pera ninyo kung hindi magdaan sa akin? Kung hindi akong mag-release, tit for tat. Kala nyo, kayo lang marunong.